106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay, hindi ko na po pahahabain pa ang story ko. Gusto ko lamang pong humingi ng advice at gusto ko pong marinig kung ano ba ang masasabi ng mga nakikinig sa'yo tungkol dito sa isi-share ko po. Lindsay, I had an ex. Matagal na kaming hiwalay. At ngayon, magkaibigan naman kami. Hindi na kami ganun ka-close since bihira na lang kaming mag-usap. 4 na taon na po ang nakakaraan simula nung huli kaming nagkita ng ex ko. Pareho na nga po pala kaming 29. As in 29 years old. Minsan, nagkaroon ako ng chance na i-stalk yung profile niya. Wala lang. Gusto ko lang makita kung ano yung pinagkakabisihan niya. To my surprise, Lindsay, nandun pa rin yung photos naming dalawa. Yung mga sweet moments namin together, hindi pa rin niya binubura. Ilang years na rin po ang nakalipas. Wala siyang ibang babae na finlex on social media. Single pa rin po siya hanggang ngayon. Well, last year, ang sabi is nagkaroon siya ng girlfriend pero hindi rin nagtagal. Kasi nga raw, immature yung babae. Recently lang, DJ Lindsay, umattend po ako ng event kasama yung pamilya niya. Di picture dito, picture doon, selfie with them, at saka with friends. Noong nag-upload na po siya ng pictures, sinama niya pati yung mga pictures naming dalawa. Kasi yung tito at saka mga tita niya, syempre umaasa pa yon na magkakaroon pa rin kami ng something. Sobrang close po kasi ako sa mga kamag-anak niya. Pero naisip ko, baka naman umaasa lang ako. Baka naman ang totoo,
friends lang talaga kami. At wala na talagang pag-asa na magkabalikan pa ulit kami. Kaya nga po ito, tanong ko lang, Lindsay, bakit sinama niya pa rin yung pictures namin? Bakit pwede namang tanggalin niya na lang? Or hindi niya i-upload lahat? Pero bakit nandun pa rin ako? Bakit yung mga pictures na kinuha niya is yung masaya ko kasama yung pamilya niya? May comeback po ba na magaganap? Magkakaroon ba ng another chance para sa marurupok na katulad ko? DJ Lindsay, please help naman. Ako nga po pala si Alice. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Good morning mga bangga! Oras natin sa Bungkuploan, 13 minutes makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:13 na po on the clock. This is Lihim ng Liham and still at your service hanggang mamayang alas 11 po ng umaga. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Hi Alice! At sa mga katulad, siya naman nagsabi ha, sa mga katulad po ni Alice na marurupok talaga. Mga pokmaru. Oo. Nakakaloka ka naman, malay mo naman, di ba? Ang tanong niya kasi sa atin, bakit ba in-upload pa ng ex ko yung mga masasayang photos namin at saka yung masasayang moments namin ng mga kamag-anak niya? Oo. Ano namang gusto mong i-upload niya, yung mga hindi magandang kuha? Oo. Kasi sinasabi niya pwede namang hindi niya na lang i-upload, hindi na lang ako isama sa upload. Diba? Naiisip ko kasi ito lang ha, in general lang ha. Huwag nating lagyan ng kahit anong emosyon. Hindi sa pagiging bias or whatsoever. Pero naisip ko kasi dyan, alam nga namang hindi niya i-post lahat. Kasi alam mo, ang magmumukhang bitter if hindi niya ipopost lahat is siya at hindi ikaw. Wow! Diba? Kayo ba mga bangga, have you ever been in a relationship before na sa sobrang okay kayo is wala, hindi nyo talaga nilalagyan ng kulay yung mga bagay-bagay kahit pa friends kayo. Naging friends na lang kayo pero hindi nyo nilalagyan ng kulay yung mga galaw ng isa't isa. Diba? If ever na magsama kayo sa isang event or occasion, ganyan, hindi na, wala ng effect. Diba? Ikaw din ganun ka ate. Ito lang si Alice talaga yung Well, asadong-asado kasi. Naniniwala ako si Alice. Siguro, there is still a part of her na still belongs to the ex-boyfriend. Ganyan. Kasi, diba? Yun nga in-stock niya pa one time yung account ng kanyang ex, di ba? So, meaning, may something pa rin siya doon sa lalaki. Diba? Alam mo kahit pa sabihin mo na matagal na kayong hiwalay, the fact na chine-check mo pa rin yan at talagang curious ka pa rin kung ano pang nangyayari sa buhay niya, ibig sabihin, umaasa ka pa na kahit pa paano baka magkaroon pa kayo ng second chance or kahit pa paano, sana meron pang natitirang pagmamahal para sa akin. Wow! Okay lang naman yun. Wala namang masamang umasa, di ba? Ito, magbasa tayo ng mga comments dito, sabi ng mga pangga natin. Sabi po ni Marilu, in the first place, bakit kayo nag-break? Ibig sabihin, hindi nag-work yung relationship. Kaya dapat huwag kang assuming. Ang sakit naman nun, ante. Grabe ka naman dyan. Pero meron ding may point din, di ba? Nag-break kayo, tas hindi ka siguro hinabol. Yun din yung masakit yung part na yun. Bakit ba madalas akong masaktan kayo? Hindi yun, di ba nag-break kayo, tapos ikaw mahal mo pa, pero hindi ka hinabol nung ex-jowa mo. Huway! Taray. Wala, ibig sabihin, alaws. Hindi ka niya bet sundan kasi hindi ka niya bet ma-win back. Oo. Sabi naman po dito ni Ate Ravicel, syempre nandun ka, kaya na-upload din pati picture mo. Kung hindi ka sana pumunta doon, hindi wala kang picture na kasama kapag upload niya. Huy!
Ay! Tama ka dyan, Ate Ravicel. Oo. Oo. Sabi dito, bakit nakipagbalikan ba siya sa'yo? Hindi naman, di ba? Oo. Sabi naman ni Peter Smeng, muntik na ako makarelate sa story. Di ba? Nakaabot nga. Late na naman po. Ayan tayo sa mga team late Oo. Sabi naman ni Yvonne, good morning, Ate Sender. Minsan nami-misinterpret natin yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Lalo na kung yung tao na yun is naging part ng past mo. I think nabibigyan mo lang talaga ng maling explanation sa sarili mo yung mga ginagawa ng ex mo sa'yo. Baka para sa kanya is wala lang at gusto niya lang, di ba, i-keep yung relationship ninyo bilang magkaibigan. O, di ba, sabi yan ni Yvonne, Pilindiana, ganyan, di ba? Kasi di ba, minsan, halimbawa, kapag meron tayong gusto doon sa isang tao, alam ko makaka-relate kayo sa akin, kapag meron tayong bet na lalaki, tapos close pa tayo doon sa lalaki na yon, lahat ng gagawin niya, lahat ng galaw niya, even yung pag-uusap lang ninyo, even yung small talks lang ninyo, nabibigyan mo yun ng meaning, di ba? Oo. Yung pagbubukas ng pinto para sa'yo, yung mga salita, yung mga paano niya ginagamit yung salita, binibigyan mo ng meaning. Di ba? Malambing ka lang ng konti, sabihin mo agad, may gusto siya siguro din sa akin. Oh my God! Ganyan. Nabibigyan natin ng meaning kasi nga, invested tayo ng emotions natin with him or her. Di ba? So, I think hindi mo siya kailangan, para lang maging safe yung puso mo at hindi ka masyadong maging, broken kung sakaling mapatunayan natin na wala naman talaga. Mas maganda siguro na maging objective ka na lang, ate. Diba? Maging objective ka. Just because sinama ka niya sa picture doesn't mean may feelings pa siya sa'yo. Just because ang mga in-upload niyang pictures is yung mga okay, yung itsura ninyo ng mga kamag-anak niya, 'di ba? At nagtatawanan kayo ng mga kamag-anak niya, doesn't mean na may something pa siya sa iyo or meron pa siya nararamdaman. Oo, 'di ba? Sabi po dito, wag po masyadong feeler, ate. Sabi naman ni Eliza, good morning, Lindsay. Araw-araw nakikinig sa iyo. Uy, salamat po sa inyo diyan. Sabi naman ni Litch, gusto lang mag-overthink talaga ni ate letter sender. Oo, .jpg. .jpeg. Oo. Diba? Pero yun nga, kung ako yung tatanungin mo, kasi bakit nga hanggang ngayon hindi pa rin dinidelete yung photos, diba? Siguro wala pa siyang time dahil busy siyang tao. Diba? Pero sige, bigyan natin ng kahit papaano mga 20%. Siguro nga, diba? Hindi naman natin talaga alam. Siya lang talaga makakasagot nito. Siguro nga, meron pa rin siyang nararamdaman na konti para sa'yo. Kasi diba, aminin naman natin, in fairness naman dito kay ate girl at kay ate boy, kapag hindi na natin bet yung ex natin, ay automatic bura-bura, mega bura tayo sa lahat ng pwedeng maging traces ng relasyon na nagkaroon tayo with them. Diba? Pag halimbawa, nasaktan tayo, diba? O di kaya naman kapag hindi na talaga natin gustong ma-associate pa tayo with our exes, mega bura lahat. Oo, lahat ng pictures, kahit pa, 'di ba, nasanggi lang yung mukha ng ex mo doon sa picture, bura agad. May mga ganyang tao. Pero kasi si Kuya, ilang taon na silang hiwalay. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung photos ni ate mong girls sa profile ni Kuya. Yung taray mo doon. So, sige, binibigyan ka namin ng hope, pero wag naman masyado, ate. Oo, kasi baka nga mamaya, wala rin naman talaga tayong alam. Siguro ang hope mo, siguro dapat nasa mga 10, 20, 30, hanggang 30% lang. Pero more than that, wag na ha. Oo. So, baka mamaya masaktan ka lang. Sabi ni Mickey, morning, nag-assume ka lang, ate. Hirap umasa. Nakaka-relate po ako dyan sa event din. Yung ex ko may ganyang eksena at nag-upload din yon. Yun pala, ginamit ka lang para magselos yung nililigawan niya. Napakasakit po. Oo. Good morning, Madam Lindsay. Good morning. Ay, may ibang agenda pala, kaya kasi naman sa picture. Well, pwede rin nating ilagay yon sa posibilidad. 'Di ba? Pero hindi talaga natin alam eh. Kailangan mo lang talagang alagaan at protektahan yung puso mo. Pwede kang umasa, pero kapag nasaktan ka, wala kang ibang sisisihin kundi ikaw lang, ha? Oo. Umasa responsibly. Kilig responsibly dapat. Ganon, oo. Sige, nasabihin na natin kahit paano meron pa nga. Pero, alam mo yun, maging objective ka lang.
Okay lang yan. Nalaman mo na kahit papaano may pag-asa or mahal ka pa niya kahit papaano, okay, relax ka lang. Huwag masyadong kiligin. Huwag masyadong mag-effort. Huwag masyadong itaas sa pedestal yung ex mo dahil hindi naman talaga din natin alam kung ano bang meron siya. 'Di ba? Baka nga, meron din naman siyang iba. Hindi lang natin alam. May iba pa siya nakakausap. You'll never know. Oo. Kung gusto mo talagang malaman ang kasagutan, ang tanging solusyon dyan ay tanungin mo siya. May chance pa ba tayong magkabalikan? Kung mahal mo pa siya, talagang gusto mo pa rin ng another chance with him, di ba? Oh, started being friends again, di ba? Hi, musta ka na? Gumagwapo ka ngayon na, yung mga ganyan. Okay naman ako. Ikaw, ganda-ganda mo ah. Hoy! Hindi kayo magpopulahan. So, alam mo yun, keep the conversation open, no? Never close the windows of, being together and connecting again, di ba? So, yun. Just be friends and be warm with each other. Kung gusto mo talagang malaman kung meron pang second chance or may susunod na kabanata pa, di tanungin mo na lang siya ng diretso. Hindi naman kawalan yun, di ba? Wala namang problema. At least alam mo kung saan mo ilulugar yung feelings mo, di ba? At least alam mo kung nasa ang level ka. Ganun yung 9:22 na po ng umaga. Thank you so much for tuning in. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Siyempre naman, giving you something from... this one is from Juris. Ang kantang Your Love. Oo. Sa lahat po ng mga... meron pong naaalala na ex. O di kaya naman meron pa rin pong something special na feelings para sa ex. O di kaya naman para sa potential lover. This song is for you. Once again, this is Juris with the song Your Love. Kasama po si Lindsay all the way till 11 in the morning. Dito lang yan sa Energy FM. Energy. You're the one that never lets me sleep.